Yo, what's up sa inyo? Another day, another video na naman ang ating gagawin. So, kasalukuyan ako nagpapakulo dito ng mukha ng baboy. Ayan, oh. Nagpapakulo tayo ng mukha ng baboy at tenga ng baboy. Gagawa tayo ng sisig. So, pinakuloan ko na to kahapon. Medyo tinutuloy ko na lang ngayon. Ayan. So, habang nagpapakulo tayo, dahil medyo malambot na rin naman yung baboy natin, eto yung ihawan. Pinapainit ko na rin. Linisin lang natin yung ating ihawan. Ayan, kuha natin yung ating brush. Tapos hiwain natin yung baboy natin ng mga maliliit na piraso para madaling ihawin. So ayan, bale ito na yung iihawin natin. Kakahango ko lang dun sa pinagpapakuluan. 2 pirasong maskara, tapos 2 pirasong tenga. So yung pinagpakuluan ko, sobrang basic lang. Asin, paminta, bawang, sibuyas. Hiwain ko lang siya ng maliliit para madaling ihawin. Ito yung tenga. Hiwain lang natin ng ganyan. Ayan, sobrang lambot na, oh. So ayan na, bali ito na yung iihawin natin. Ayan. Ito panahon ngayon, umuulan, kaya saktong-sakto talaga itong ihawan natin. May mga buhok-buhok pa yung ibang parte ng baboy. Mamaya pagkatapos natin ihawin, ito-torch natin. So iwan lang natin siya dito ng mga 5 minutes. Check lang natin yung iniihaw natin. Ayan. Ganyan sana yung tusta na hinahanap natin. So ayan, habang nakasalang pa yung ibang baboy natin, itong mga nandito na may buhok, ito-torch lang natin siya. Habang tino-torch mo, natutusta na rin siya. Okay na yan. Antayin lang natin maluto yung iba, tapos hiwain natin. So yan, bali tapos na tayo mag-ihaw. Hiwain lang natin tong ating baboy. Hindi na natin pagkakaliitan kasi hindi naman to pambenta. Tayo lang din naman ang kakain. Medyo mainit pa. Yung bandang pisngi, mataba. Taste. Sarap, crispy. So yung baboy natin, may ano siya, may kaalatan. Hindi yung masamang alat, ha. Saktuhan lang. Kumbaga, hindi pala siya maalat, malasa. Ba't kaya hindi sila magluto ng gantong klaseng sisig sa Pilipinas? Yung mga medyo malalaki yung tipak. Kasi yung kadalasan nakikita ko sa atin sa Pilipinas, sobrang ninipis. Yung parang, ano bang tawag doon? Yung parang sobrang durug-durug. Ito yung tenga, oh. Sobrang crispy niya. Oh. So, hiwain ko lang to. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano natin paghahalo-haluin. So, update lang. Tapos na tayong maghiwa. So, ngayon naman ang gagawin natin, magpapainit tayo ng kawali. Ayan. Tapos, lulutuin natin yung ating sisig. Kasi meron akong kasama dito sa bahay na bata. Hindi siya kumakain ng hilaw na sibuyas. So, kaya kailangan lulutuin muna natin yung sibuyas. Saka natin dito titimplahan yung ating sisig. Saka hindi rin tayo maglalagay ng sili. Kumbaga, kung ano na lang yung kakainin natin mamaya, yun na lang yung papaanghangin natin. Yan. So, gigisa natin yung sibuyas. Ang gagamitin natin, syempre, star margarine. Masarap yung butter, pero
nakakapagbigay ng lasa itong star margarine. Tapos lalagyan natin siya ng Reno mamaya. Tapos wala kaming kalamansi dito, wala ring lemon, so ito gagamitin natin. Kalamansi extract. Parang ganoon din, maasim. Sa sisig talaga, mas gusto kong ginagamit yung kalamansi. So ito na nga pala yung mga nahiwa nating sisig. Ay, mga baboy pala. Ayan. Actually, yung iba, kung ako lang talaga, minsan ihahalo ko na lang dito yung yung mga sibuyas, yung mga pampalasa, hindi ko nalulutuin. Pero since nga may kasama tayong bata, kailangan lutuin natin. So ilapit ko lang sa inyo yung camera. So ayan, mainit na yung ating mantika. Ilalagay lang natin yung ating star margarine. Ayan, no? Ang bango. So yung sibuyas natin, lalagay na rin natin pero hindi natin ilalahat. Nagtira ako ng ganito karami. Para hindi naman lahat luto. Tapos habang ginigisa natin tong ating sibuyas, maglagay na rin tayo ng paminta. Ayan, ewan ko sa inyo pero ako sa sisig gusto ko maraming paminta. Yung asin hindi muna tayo maglalagay. Kasi tulad yan na nasabi ko kanina, yung ating baboy sobrang timplado na siya. Kaya di na tayo maglalagay ng asin. Kung mamaya pagka pinaghalo-halo natin medyo matabang pa, ito yung ipanglalagay natin, Knorr seasoning. Yun na yung pangtitimpla natin. Pag naigisa na yung ating sibuyas, lagay na natin yung baboy. Pagkalagay ng baboy, lagay natin yung ating Reno. So dadagdagan lang natin ng konti pang margarine. Tapos lagyan natin ng kalamansi. Tapos lagay lang natin yung tinira nating sibuyas kanina. Lagyan lang natin ng Knorr seasoning. Konti lang. Tapos pambalance ng lasa, lagyan natin ng konting asukal. Tikman lang natin ulit. Ayan. Yan. Luto na. Ganyan lang po kadali gumawa ng sisig. Kung napapansin nyo, madami talaga siyang sibuyas. Ayan. Mahilig ako sa sibuyas. Pero kanya-kanya yan. Kayo na bahalang mag-adjust kung anong gusto nyo. So ayan mga tol. Tara. Kakatapos lang natin magluto ng ating sisig. Ayan. Hindi siya maanghang. Kasi may bata kami dito sa bahay. So kakaibang mukbang yung gagawin natin. Ang ipapartner natin dito sa ating sisig
walang iba kung hindi kape saka tinapay. Yan. Breakfast namin to. Alas 11 ng umaga. Ayan. So, tinapay. Kulang tayo ng brioche bread. Tapos ito, papalaman natin yung sisig. Ayan. Sobrang bilis niya lutuin. Tapos yung paghihiwa, wala rin tayo naging problema. Basta matalim yung kutsilyo. So, ayan. Oh, unang kagat. Sarap. Dagdagan lang natin. Alam niyo, nakalimutan ko. Magprito ng itlog. Pero okay lang. Masarap pa rin naman to sisig. Mamaya ako na lang lalagyan ng itlog pagka papartner lang ko na siya ng kanin. Teka lang ha. Alam niyo kung ano pa masarap ito. Rino. Palaban natin sa tinapay. Wala kami ditong pandesal kaya dito natin ipapalaman sa sliced bread. Itong Rino na to, nabili ko pa to nung umuwi ako ng Pilipinas noong September. Rino. Tapos, hindi. Try muna natin Rino. Huwag muna natin samahan ng sisig. Itong combination na ganito, Rino sa tinapay. Tuwing kumakain ako ng ganito, alam mo, naalala ko, yung araw pagka may handaan sa amin, pag yung mga tita ko nagluluto ng kaldereta, tapos may pandesal, pagkatapos nilang gamitin yung Rino, kumukuha ko tapos pinapalabang sa tinapay. Nga pala, baka nagtataka kayo kung bakit yung damit ko pare-pareho. Hindi ko ginagawa yung content na lahat na isang araw lang. Nagkataon lang na marami akong ganitong klaseng damit. Ito kasi yung sinusuot ko pag nagtatattoo ako. Kasi black siya. Hindi siya madaling madumihan. Lalo na pagka napataka ng ink. Kaya nagpagawa ako ng ganito. Tapos, kinaganda dito, nakita nyo, need a tattoo, hit me up. So tuwing lumalabas ako, tapos may mga taong nakakakita nito, alam kagad nila na tattoo artist ako. Ako lang nag-design ito. So ayan, palaman ulit tayo yung sisig. So ganito yung mga klase ng damit na sinusuot ko. Yung puro gawa ko lang. Saka wala namang masama bumili ng mga branded na damit. Ang ano ko lang doon, sila lang yung tinutulungan mo para i-market yung business nila. E paano na yung business mo, di ba? Hindi ka naman nila binibigyan ng komisyon pagka may bumibili ng damit nila. At least tong sa akin, sariling business ko rin yung makikinabang. Sisig ulit na may tinapay. Tinapay pala na may sisig. Alam nyo dito sa sisig, di ba kanina ginisa ko? Kahit na mas healthy yung butter kesa sa margarine, base lang yun sa pagkakaalam ko ha, iba pa rin talaga lasa na naibibigay ng Star Margarine. Huling kagat. Kape. Ito itlog oh. Nagluto si Jen. Isa lang muna. Mainit. Teka lang, biyakin ko yung gitna kasi baka mainit eh. Susubo ko dapat ng isang buo eh. Yan, din. Ayun.
So ayan, tapos na yung video natin. Hanggang sa susunod na video na lang ulit. Bye!